No, sa napakagandang balita na ibinablog natin at nireaksyonan natin tungkol kay Celis, mga bossing, sabi ni Jordan G, iyak! Mm. At alam nyo kung ano ang isisigaw ng mga DDS na naman dyan? Sisigaw na naman ng mga DDS dyan, mga kababayan, sinisikil ninyo ang aming karapatan. No? Ipinapakalaboso ninyo yung mga lumalaban sa inyo. Ganyan na naman, no? Ang sasabihin niya. Kaso, mga lumalabag po o lumalagpas sa kanilang karapatan. Kaya po, nagkakaganyan. Sabi ni Alonly TV, masasama mga DDS. Meron pa ako isang magandang balita po sa inyo, mga bossing. Ito, pinagsama-sama na po namin, mga kababayan. No? Para kung sakali man, kung kayo ay madayo doon sa mga vlogger ng mga DDS at tinanong kayo, ano nagawa ni Bongbong Marcos? Mayroon kayong masasabi. Mayroon kayong maipapakita sa kanila na pruweba. Wag ho kasi tayong gagaya doon sa mga DDS na putang inang mga yan. Sasabihin, masaya kami kay dating Pangulong Duterte. Okay kami kay dating Pangulong Duterte. Gusto namin manalo si Sara Duterte. No? Pagka tinanong mo, o ano nagawa nila? Hindi alam kung ano isasagot. O di ba parang mga tanga? Duterte! Duterte! Ganunan. Pag tinanong mo, o ano ba? Sige nga, ilatag mo sa amin kung ano ang nagawa ni dating Pangulong Duterte. Eh, pinagawa niya. Yung pagkataas-taas na Mount Kamuning. Oh, na ipinagiba, pinatanggal, pinaalis na ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay anak ng putek, kung wala kang sakit sa puso, magkakaroon ka ng sakit sa puso. Di ba BMB Irene? Oh. Biruin nyo naman ho, mga kababayan. Kung ano po yung taas, no? Kung ano po yung taas ng MRT, papantay yung unang baitang. Tapos, para ikaw ay makatawid, mga bossing, ay nako, eto, sandali. Papakita muna natin, no? Para ikaw ay makatawid. Another, mataas ulit para lagpasan mo yung kable ng kuryente ng MRT ho, mga kababayan. Ayun, Stairway to Heaven na ho yata ang datingan, mga bossing. No? Kung ikaw matanda, uugod-ugod at may lula at kabado sa ganyang kataas, ihimatayin ka eh. Ako ho, ang suspetsa ko dito sa mga ganitong proyekto, ang suspetsa ko dito sa mga ganitong, eto yung mga beld nila, mga bossing, yung tipo bang wala lang, makapagyabang lang ho. Makapagyabang lang sa taong bayan na merong madaming proyekto si Duterte, okay na yun. Huwag na natin pag-isipan kung ano, basta itayo nyo dyan, okay na yan. Ayun, ang putang ina. Yung kaibigan kasi naming Indian, bago ho ako mag-live, kaya medyo natagalan tayo, mga kababayan. Nagpasyal-pasyal muna ako. No, dito, yung dalawa namin, parehas doktor yon. Oh, shout out, no? Kaila Dr. Seti, oh, Mr. and Mrs. oh, Dr. and Doktora Seti. No, napainom kami, mga bossing, kaya yung bunganga ko, baka medyo hindi ho makapagpigil. Tingnan nyo naman ho, mga kababayan. Pagkataas-taas na. Di ba? Oh. Papanik ka dyan. Papanik. Tapos pagdating mo sa tuktok, dadaanan ka nung MRT o LRT. Gumaganon. Hindi na ho iniisip kung maaksidente o kung ito ba ay sablay para sa taong bayan, kung yung matatanda ba na mga Pilipino ay makakaakyat at kakayanin ba ito? Wala. No? Basta sabihin ninyo, meron tayong ilan daw? 120, 140 na proyekto sa build. 14 lang ang natapos. Tapos ito, isa pa sa natapos. Pinatanggal ho, mga kababayan, 13 na lang. O tapos, yung kasama pa yung mga tulay na bumagsak doon sa build nila, bumagsak pa. O 12 na lang. O di ba? Walang tibay at hindi pinag-isipan. Hindi kagaya, nung kay Pangulong Bongbong Marcos. Na alam ko, lahat kayo, karamihan sa inyo, ay nakita nyo na, di ba, Ai Chang at BMB Irene at Admin Irene, Armin,
At tingin ko lahat kayo nakita nyo na yung bagong, hindi na po natin pwedeng tawaging Mount Kamuning, mga bossing. Maayos na po, maganda na po eh. At decente ng tignan at malinis na po, mga kababayan. At hindi na ganong kataas na papunta ng heaven. Di ba? Saktong-sakto at maganda at kaaya-aya na. No? Alam ko, nakita nyo na, ang layo ho, di ba? Ang layo doon sa proyekto ng mga build nila. Isa po yan, mga kababayan. No? Na tinutukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas malinis na platform, waiting shed, wayfinding signage, transit map, and pair matrix. So walang madadaya. No? Walang ma-oversingil. At meron pa ho, mga bossing, meron pa ho, mga kababayan, 4 na buwan lang pala natapos yan. No, after 6 months matapos, natapos 4 na buwan. O, ganyang kabilis ho kay Pangulong Bongbong Marcos. At eto pa ho, mga kababayan, reskilling para sa bagong oportunidad at mga trabaho. O yan, hindi lang yung tipo bang, kapag kayo mga OFW o yung mga kababayan natin, bahala kayo dyan, umanap kayo ng trabaho kung ano lang yung napag-aralan nyo. Hindi, hinahasa po para mabawasan ang kagutuman at mabawasan ho, mga bossing, yung mga walang trabaho. Lahat tayo uunlad kapag ganyan, mataas, may trabaho na mamamayang Pilipino. Kasi kapag hindi ka pinapabayaan ng gobyerno at hinahasa ang iyong mga skill at kaalaman, napakabilis mong matanggap sa trabaho. Di po ba? Hindi kayong tipo bang, naku, wala ka namang alam eh. Naku, hindi ka naman karapat-dapat dito sa posisyon na inaano mo eh. At least pag ikaw humarap doon sa boss o doon sa interviewer, alam mo yung mga isasagot mo at alam mo na kaya mo yung trabaho. Pinagsama-sama ko na ho ito sa isang topic. Eto pa ho, pati po yung mga negosyante. No, pagtuturo, pagme-mentor para doon sa mga negosyante, mahirap pong pumasok sa isang negosyo na hindi mo alam kung ano yung pinapasok mo. Mas malakas po ang lugi kapag kaganyan, mga bossing. Pero sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nako, aalalayan kayo para iwas lugi. Di ba? Marami ho tayong mga kapwa Pilipino. Ay, sige, subok ako ng negosyo. Ay, uso yan. Sige, aanuhin ko yan. Gagawin ko yan. Pupuhunanan ko yan. Dahil hindi ho pinag-aralan ng maigi, walang naging backup, walang nag-mentor, walang nagturo, ayun, lugi. Sayang ang pera. No? Lalo na ho, doon sa mga kapwa natin Pilipino, na mga OFW, ganyan. Marami akong kakilala, ganyan ang ano nila, ang style nila. Pag uwi ko ng Pilipinas, magnenegosyo ako. Ayan. Kaso, wala lang. Yung tipo hubang mga, trip ko yun kasi uso ngayon. Sige, banat! No? Hindi kagaya nito, pagka ganon, nandiyan ang gobyerno, nandiyan si Pangulong Bongbong Marcos para ituro yung mga negosyong gusto mong itayo. May mentor, may pag-aaruga, no? Lalago at lalago ho yung mga negosyo, mga bossing. Ayan ha, para kapag kaho kayo napunta doon sa mga DDS, mga vloggers, meron kayo isosoplak sa kanila, mga boss. Hindi yung kagaya dito, pupunta sila sa atin. Tapos, babarahin ako, ang sasabihin, Mark, bayaran ka. Anok ng putik naman. Nakakawalang gana ho kasi kapag kaganon, mga kababayan